pagdala ng Mesiyas sa ilog Jordan, bumabaan sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi niya, ang liwanag na minamahal ay lubos mong pinagdudugan. Kami mo'y sinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at Espiritu Santo ay mga lagi na ang kalugod sa iyo sa pamamagitan ng sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, si Jesus na tumanggap ng binyag sa ilog Jordan, ang katuparan ng propesiya ni Isaías umol sa lingkod ng Diyos na isusugo para iligtas ang kanyang bayan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at pinalulugan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang papatiran ng Panginoon. May hinamon at banayat kung siya ay magsalita. Hindi magtataas ng kanyang piling. Ang mabutok na tambol, hindi babalik. Ilaw ang aagatan na, hindi niya kakatuloy. At ang katarungan, ang panitrayan. Di siya mawawalan ng pag-asa. Ni masasiraan na loob. Paghahalin niya ang katarungan sa rescue. Ang mga bansa sa malayo ay buong panahon na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Bigyan kita ng kapangyarihan upang kailangan ang katarungan sa rescue. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ko ng pakikipag-ipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulan at magpapalaya sa mga bilanggo ng kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon ng iyong banal na nilala, pagkat siya'y dakilang marangal ang kanyang nalan. Ang puon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay lumakad. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatan, hindi ito naririnig. Pag nangusap na ang puon, tinig niya'y ubod-lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangyay. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog ng malakas. Kaya mga nasa templo'y sumisigaw, nagagala. Panginoon'y purihan. Ganito ang binibigas. Siya rin ang naghahari sa dagat na karamihan. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ni San Pedro sa paggalang si Cornelio at sa sambahayan nito na ang pagliligtas ng Diyos ay kapulaan sa mga Hudyo at mga pagano sa pamamagitan ni Jesus. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayong kulubusan na tanto na walang inatangi ng Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng huli kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga taga-Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagsundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang marangal si Juan tungkol sa binan. Ang sinabi ko ay tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan
na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya nang pumaroon, ay gumawa siya ng kabutihan at nagpagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Magsalita ang Diyos Ama, ang anak ko sinisinta, ay narito, tingin mo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kayo sa akin, at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak." Nabinyagan na roon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang pinalulugan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po niyo mga katabi niyo ng magandang umaga. At ngitian niyo ng bongga. Kumusta po kayo? Bago ko po magsimula sa pagdilay, meron po akong isang makipakiusap sa inyo. Maaari po ba yung misa natin habang kami ang nag-misa ay ganapin natin ng 9:30, no? Kasi nakakahiya, lagi ako na-relate. No? Dahil kasi may misa ako doon ng alas 8, hindi naman natatapos ng alas 8 yung misa sa bayan. Laging 9:50, tapos marami pang magmamano, may mga magpapag-less pa, dito ba? Tapos magta-travel, kaya madalas ko na-relate kami. Okay lang po ba sa inyo yun? Mga 9:30, wala akong nalabot na karapatang pang tao doon. Wala ako. Wala namang pag-aalis ang magaganap. Wala. Martial law, wala rin. Ay, maraming salamat. Magbuhay po kayo lahat. Tapos na po humin ito. Magsitayo po. Mga kapatid, alam po ninyo, sa buhay natin, darating at sa buhay ninyo, napakasarap kapag natagpuan mo na yung taong makakasama mo buong buhay mo. Diba? At ito yung taong yayakap ng lahat-lahat sa iyo, kapintasan mo, kamalian mo, kung ano yung maganda sa iyo, kung ano yung pangit sa iyo, di ba? Ang sarap ng mga ganang matagpuan mo yung taong ito. Pero hindi lang naman ito sa may asawa, kundi sa kaibigan din, di ba? Kaibigan na handang yumakap sa iyo, tanggapin ka, kung maging sino ka man. Di po ba, sarap pag mayroon kang ganong tao sa buhay mo. Di po ba? Para bagang hindi ka hindi nag-iisa.
Sabi nga, sa pelikulang, ano pa mga itong pelikula na yan, nakalimutan ko na naman. Kasi, ayan, kaya pala nalala ko nakalimutan. Kasi pamagat ng pelikula, may amnesia girl, na? Sabi sa pelikula, may amnesia girl, may isang dami milyon ng tao sa buong Pilipinas. Sa dami ng tao ito, paano yung malalaman kung sino yung talaga para sa inyo? Iba, baka nakasalubong mo na. Kaya lang umaray yung pwede ka. O kaya naman, nandiyan sa tabi mo, yung upa lang para magkali ng sitas sa sapatos. O kaya naman, nakatabi mo na, kaya lang tumingin ka sa traffic light. Mga kapatid, may iba nakatalipunan, kaya iba na natalikuan na nila yung para sa kanila, yung iba naman naghahanap pa, at may iba sumuko na. Ha? Pero ang higit na masakit sa lahat ay yung nasa yun na pinakawalan mo pa. Mga kapatid, no? Ganyan ang nais iparamdam sa atin ng Diyos. Na sa buhay natin, hindi tayo nag-iisa. Lagi tayo may kasama at meron yumayakap sa atin. Ano man ang uri ng pamumuhay, meron tayo. At sino ito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Lagi natin siya kasama, lagi siyang nandiyan para sa atin upang tayo ay kanyang yakapin, mahalin, tanggapin ano man ang meron tayong kapintasan. At ito yung sinasabi sa atin sa ating unang pagbasa mula sa sulat ni Propeta Isaías. Tinutukoy niya doon na ang Diyos ay magpapadala ng kanyang alagad na kinalulugdan at itong alagad na ito ang siya'y nayakap sa sangkatauhan, maglilingkod, magpapatupad, susunod sa kalooban ng Diyos, maglilingkod at yayakapin anuman ang estado ng buhay. At syempre, ang tinutukoy dito na walang iba ng ating propeta ay si Jesus, ang Mesiyas na matagal na pinananabitan ng bayan ng Israel. Napakinggan natin sa ating Ebanghelyo. Sabi doon, naghaharing sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. Sapagkat sa lumang tipan pa lang, walang tigil ang mga propeta sa pagpapangaral sa pagdating ng Mesiyas na siyang yayakap sa sangkatauhan, yayakap sa pagiging makasalanan ng tao at magiging kaisa natin. Kaya mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, dahil naghahari sa puso nila yung pananabik sa pagdating ng Mesiyas, ano ang nangyari? Napagkamalan nila na si Juan Bautista ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Bakit? Sapagkat yung pamamaraan ng pamumuhay ni Juan Bautista ay umaakma sa Mesiyas na kanilang hinihintay. Yung kanyang pangangaral ay tugmang-tugma sa Mesiyas na kanilang hinihintay. At yung kanyang pagbibinyag ay sumasalamin sa Mesiyas na kanilang hinihintay. Pero si Juan Bautista ay mababang loob at alam niya yung kanyang lugar sa pagliligtas ng Panginoon. Alam niya na hindi siya ang Mesiyas, siya lamang ang tagapaghanda ng daraanan ng Mesiyas at ihanda rin yung puso ng mga tao upang tanggapin ng Mesiyas, upang makilala nila ang Mesiyas. Kaya nga, sinabi ni Juan Bautista sa mga tao, hindi ako ang Kristo. Binibinyagan ko kayo sa tubig, subalit ang kasunod ko ay higit na dakila kaysa sa akin, sapagkat bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Ako ay hindi karapat-dapat ni magkalarman na ng taning ng kanyang panyapa. Ganyan kababa ang kalooban ni Juan Bautista. Pero alam niyo, kung si Juan Bautista ay isang oportunista, sasabihin niya, ako ang Mesiyas. Sapagkat napakarami ng tao ang lumalapit sa kanya, maraming tao ang nakikinig sa kanya sapagkat magaling siyang mangaral at yung buhay niya ay buhay na saksi sa presensya ng Diyos. At hindi lang yan, siya ay nagbibinyag para sa kapatawaran ng kasalanan. Kung siya ay oportunista, pwede niyang sabihin na siya ang Mesiyas. Pero siya ay merong mababang kalooban. Alam niya ang kanyang lugar para sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Itinuro niya ang ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya nga, no?
Nung nagbibinyag si Juan Bautista, no, ang kanyang pagbibinyag ay tinatawag na pagbibinyag para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At napakaraming tao ang lumapit kay Juan upang magpabinyag nang sa gayon mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Tapos si Jesus din lumapit sa kanya at nagpabinyag. Tatanungin natin kung ang pagbibinyag ni Juan Bautista ay para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa madaling salita, sa pagbibinyag ni Jesus ni Juan Bautista, si Jesus din pala ay isang taong makasalanan. Di ba meron tayong turo na si Jesus minsan ay hindi nagkasala? Eh bakit siya lumapit kay Juan Bautista para pagpabinyag? Yung binyag ni Juan Bautista ay pagbibinyag para sa kapatawaran ng kasalanan. Mga kapatid, tunay na tunay, si Jesus ay walang anumang kasalanan. At yung binyag na tinanak ni Juan Bautista para kay Jesus, ito ay pagpapakita ng pagyakap ni Kristo sa ating abang kalagayan ng mga makasalanan. Siya ay nag-isa sa ating pagiging makasalanan, pero hindi siya naging makasalanan. Ipinakita niya lang sa atin na hindi tayo nag-iisa, meron tayong kasama. Yun ay walang iba kundi ang Diyos. Kasi mula pa lang ang aking pagninilay, di ba? Sabi ko sa inyo, masarap ang may kasama. Tunay na tunay sa Diyos, hindi tayo nag-iisa. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka nag-iisa. Di ba? Hindi tayo nag-iisa. Merong Diyos na yumayakaw sa atin. Merong Diyos na nakakaunawa sa atin sapagkat niyakap ng Diyos yung ating abang kalagayan, niyakap ng Diyos yung ating kahinaan, niyakap ng Diyos yung ating pagkukulang at ang lahat sa atin. Kaya nauunawaan niyo tayo. Yun yung kahulugan ng binyag ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya makasalanan, kundi niyakap niya ang sangkatauhang makasalanan. Sinasabi niya na hindi ka nag-iisa, meron, at merong magdudulot ng kapatawaran sa iyong kasalanan. At sa pagbibigyan ni Juan Bautista, dito rin ipinakilala ng Diyos kung sino si Kristo para sa ating lahat. Kaya nga, nung matapos na binyagan ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay nananalangin. Anong nangyari sa langit? Bumukas ang langit at may tinig na nagsabi sa ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi? Ikaw ang anak kong minamahal, lubos kitang kinalulugan. Ipinakilala ng Diyos Ama kung sino si Kristo, na siya ang anak ng Diyos na labis na pinalulugan, minamahal ng Diyos. Ang pagbibinyag ni Jesus ay pagpapakilala kung sino si Kristo. Tunay na siya ang anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, siya ay naging masunurin sa ating Panginoon, sa ating Diyos, na kanyang Ama. Ang kanyang buong pagkilos ay pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pagbubuhay sa mga namamatay. Ang lahat ng ito ay kalooban ng Diyos upang iparamdam sa atin na lagi nating kasama ang Diyos. Anumang estado ng ating buhay, anumang kalagayan ng ating buhay, anuman yung ating nararanasan sa buhay. Ginawa ng ating Panginoong Jesucristo yan. Sinunod niya ng lubusan. Wala siyang ibang ginangal, wala siyang ibang pinangarap, kundi maganap, mangyari ang kalooban ng Diyos. No? Sapagkat mahal na mahal ni Jesus ang kanyang Ama. Napakinggan din natin sa ating Ebanghelyo. Nung si Kristo ay nanalangin, bumukas ang langit. No? Ito yung maganda sa binyag ng ating Panginoon. Nung siya ay nanalangin, bumukas ang langit. Mga kapatid, alam po ba ninyo? Ang langit ay matagal na isinara ng Diyos para sa tao. Ang kasalanan ang nagpasara sa langit. Bakit? Sapagkat nung nagkasala si Eva at Adan, di ba sa Genesis, hinanap ng Diyos si Eva at Adan. Sila'y nagtago sa Diyos sapagkat sila ay nagkasala. At nung nalaman ng Diyos na sila ay nagkasala, anong ginawa ng Diyos sa kanila? Pinalaya sila
sa halamanan, pinalaya sila sa paraiso, at nung sila ay lumayas na sa paraiso, sinara ng Diyos ang paraiso. Sinara ng Diyos ang kalangitan dahil sa kasalanan. Pero nung ang ating Panginoong Jesucristo ay sumilang at sa binyag ng ating Panginoong Jesucristo, habang siya ay nananalangin, binuksan muli ng Diyos ang kalangitan para sa ating lahat. Sapagkat si Jesus ang bagong Adan sa bagong simbahan. At binuksan ng Diyos ang langit para sa atin ng dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tayo ay binyagan at sa ating binyag, tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay. At katulad ni Kristo, nanalangin siya at binuksan ng Diyos ang langit para sa Kanya. Tayo rin, kapag tayo ay nananalangin ng buong puso, binubuksan ng Diyos ang langit para sa atin. Sa madaling salita, sa tuwing tayo ay nananalangin, meron Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin dahil nakabukas ang langit para sa atin. Lalo higit, ngayon tayo ay nagsisimba. Alam natin, ang banal ng misa, kapag linggo, ito yung pinakamataas na uri ng panalangin na pwede natin gawin. At dahil itong pinakamataas na uri ng panalangin na regalo sa atin ng Diyos, alam natin, ang pintuan ng Diyos ay lubhang bukas na bukas para sa ating mga panalangin. Kaya lang, no? Baka sa tuwing nagkakasala tayo, sinasara ng Diyos yung langit. Pero huwag tayong mag-alala dahil napakabuti ng Diyos sa atin. Sabi nga, no? Kapag sinasara daw ng Diyos ang pintuan, si Maria naman binubuksan ang bintana. Ha? Para nang sa gayon, patuloy pa rin tayo makalapit sa langit. Ha? Merong Maria na siyang patuloy na nagdarasal para sa atin upang buksan at buksan at buksan ng Diyos ang langit para sa ating buhay. Mga kapatid, kayo huwag tayo mawawala ng pag-asa sa buhay. Manalangin tayo dahil laging bukas ang Diyos. Laging bukas ang pintuan ng Diyos para sa atin. Parang 7-Eleven, 24/7. Di ba? Ganyan ang Diyos sa kanyang kabutihan para sa atin. At nakita natin sa Ebanghelyo, si Kristo ay lumublog sa Ilog Jordan. At sa kanyang paglublog sa Ilog Jordan, ang tubig ng Ilog Jordan, ang tubig na kanyang pinagbinyagan, ay pinabanal ng ating Panginoon Jesucristo. Kung kaya lahat ng tubig na ginagamit sa binyag ay nagiging banal din. Nung tayo ay binyagan, dahil ang tubig na inulubhan ng ating Panginoon Jesucristo ay banal, sa tubig ng binyag na binuho sa atin, tayo din ay pinabanal ng ating Panginoon Jesucristo. Siguro kung nagsisimba kayo kapag Holy Saturday, yung alas 6 ng gabi na misa, di ba? Doon ginaganap yung pagbibigusyon ng tubig sa pagbibinyag. Hindi ko lang alam kung aware kayo o nakikita ninyo na kapag binibinyagan yung tubig, no? So susunod na Sabado ni Gloria, tingnan ninyo, kapag binibindisyonan yung tubig para sa pagbibinyag, binibindisyonan din yung malaking kandila, yung tinatawag natin Paschal Candle. At kapag nabindisyon na yung Paschal Candle, susunod na bibindisyonan yung tubig sa pagbibinyag. At makikita ninyo, habang binibindisyonan yung tubig sa pagbibinyag, yung malaking kandila ay inilulublog doon sa tubig na pagbibinyagan. Ito ay pagpapakita na yung naganap sa pagbibinyag ng ating Panginoon Jesucristo ay patuloy na nagaganap sa pagbabasbas sa tubig sa pagbibinyag sapagkat nilulublog ulit si Kristo ang liwanag na sumasagisag sa malaking kandila. Kaya nga mga kapatid, sa pagbibinyag, tayong lahat ay nagiging mga banal. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sana po, no? Yung binyag natin, huwag natin babaliwalain. Kuminsan kasi naalala lang natin yung binyag kapag
December 25. Uy, alam ko yung ninong mo. Alam ko yung ninong mo. No? Doon lang natin nakalala yung binyag. Diba? Napakahalaga ng binyag sa atin. Yung iba naman, yung anak nila malaki na, hindi pa nabibinyagan. Tatanungin mo, oh, bakit hindi mo pa pinabibinyagan yung anak mo? Eh, father, kasi hindi pa malaki yung baboy. No? Hinintay pang lumaki yung baboy. Baka pag kasi laki na ng anak mo yung baboy, doon pabibinyagan. Ano? Di ba naman tatanungin mo, bakit hindi ka pa nagpapabinyag? Eh, kasi wala pang pera. Di ba? Para bagang ang nagdidikta sa ating buhay Kristiyano ay hindi na yung Diyos, kundi yung pera na. Di po ba? Di ba naman magpapabinyag, malaki na, no? Yung nagtatrabaho na, tatanungin mo, o bakit ka nagpapabinyag? Eh kasi Father, kailangan ng baptismal certificate, pupunta kasi siya ng Saudi. Di ba? Para ba ganun nakababaw yung sakramento ng binyag? Mga kapatid, para sa Diyos, hindi mababaw ang sakramento ng binyag. Ang binyag ay biyaya ng Diyos para sa atin. Sa binyag, binubuksan ng Diyos yung kalangitan para sa atin. At gayon din naman, sa binyag, binubuksan din natin yung buhay natin para sa Diyos. Upang pumasok ang lahat ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang binyag ay biyaya. Sapagkat sabi ko nga sa inyo, sa binyag, tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay. Yung sinabi ng Diyos kay Kristo, yung sinabi ng Ama kay Kristo, nung bumukas ang langit, sabi doon, ikaw ang anak kong minamahal, lubos kitang kinalulugdan. Itong mga sinabi ng Diyos na ito, hindi lang ito nanatili kay Kristo, hindi lang ito inangkin ni Kristo, dahil ang Diyos napakabuti. Sa binyag, tayo rin ay tinawag na minamahal na anak ng Diyos. At dahil tinawag tayong minamahal na anak ng Diyos, katulad ni Kristo, tayo din ay kinalulugdan ng Diyos. Amen? Amen. Natutuwa ang Diyos sa inyo. Natutuwa ang Diyos sa atin. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na ikaw, kaya mong pangitiin ang Diyos. Naghanap yan ng dahil sa binyag. Di po ba? At sa binyag, hindi lang tayo naging anak ng Diyos, tayo rin ay tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo ay namatay, ngunit nagkaroon ng bagong buhay kay Kristo. Namatay sa kasalanan. At yung sinasabi ng Bautista sa Ebanghelyo, nagbibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo at sa apoy. Tunay na tunay sa binyag, tayo ay binyagan sa Espiritu Santo. Itong Espiritu Santo ang siyang nagpaging anak tayo ng Diyos sapagkat tinatakan tayo sa loob na tayo ay mga anak ng Diyos at tayo binyagan sa apoy sapagkat nilinis ng Diyos yung ating kasalanan. Na hindi kayang gawin ni Juan Bautista. Tanging yung Diyos na sa pagbibinyag sa apoy. Sa madaling salita, si Kristo ay Diyos na totoo. Di po ba? At sabi niya, binigyan tayo ng bagong buhay ng Diyos. Ang sarap, no? Ganito pala kahalaga yung binyag natin. Nagiging katulad tayo ng ating Panginoong Kristo. Panghuli mga kapatid, sabi niya ng ating Panginoong Kristo, dito rin nagsimula yung kanyang tinatawag na public ministry. Dito sinimula ni Kristo yung kanyang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Dito sinimula ni Kristo na ganapin yung kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Nagsimula yung kanyang misyon bilang Kristo. Mga kapatid, sabi niya, pag tuwing nagdiriwang tayo ng pagbibig ng Panginoon, dito rin tinatapos natin ang panahon ng Kapaskuhan. Ordinary season na bukas. Tapos na yung Pasko. Pero ang Pasko ay hindi lang isang okasyon sa ating buhay. Ang Pasko ay isang misyon sa ating buhay, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Kung sabihin niya ni Kristo, nagsimula ang kanyang misyon, at ngayong natapos ang Kapaskuhan, magsisimula din ang misyon ng Kapaskuhan. Magsisimula din ang gawain ng Kapaskuhan sa ating buhay. Sa paanong pamamaraan? Kung paano natin tinanggap yung napakaraming biyaya ng Diyos noong panahon ng Pasko,
Ito mga biyaya ng Diyos na tinanggap natin ngayong panahon ng Pasko, ito yung gagamitin natin para ganapin yung misyon ng Kapaskuhan sa ating buhay. At ano ba itong misyon ng Kapaskuhan? Una sa lahat, pagmamahalan. Di po ba? Pagbibigayan. Pagpapatawaran. Di po ba? At napakarami pang iba makabubuti sa ating kapwa. Mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay sa pamagitan ng binyag. At sa misyon ng Kapaskuhan, itong bagong buhay nito, palaguin po natin. No? At ang magpapalago ng bagong buhay nito ay walang iba kundi yung pagganap natin sa misyon ng Kapaskuhan. Sa madaling salita, hindi nagtatapos ang Pasko sa okasyon. Ang Pasko ay nagpapatuloy sa pagganap natin ng misyon sa buhay upang tayo na mga nabigyan at tinawag na mga minamahal na anak ng Diyos ay manatiling kaluluwa sa paligid ng Diyos. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inibig, nanaog sa kinaroonan ng mga ibao, nang may 3 araw ng tubig ng muli, umakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula kay rito at hukom sa nangubuhay at nangmatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Pinabanal ni Kristo ang tubig ng pagbibinyag upang sa ating binyag ay makaisa niya tayo. Bilang sambayanan ng Diyos, dumalangin tayo sa ating amang nasa langit, ang ating pangitutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tapat nawa tayong mga kasapi ng Santa Iglesia sa ating mga pangako noong tayo'y binyagan at ihatid natin sa ating kapwa ang mabuting balita ng pakikipagkaisa ng Diyos. Manalangin tayo. Magsumikap nawa ang mga binyagang pinuno ng mga pamahalaan sa buong mundo na maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at pagkakaisa ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Matuklasan nawa ng kabataan ang kagandahan ng pananampalatayang kanilang tinanggap sa binyag sa pamamagitan ng ating Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Basbasan nawa ng Panginoon ang mga magulang, ninong at ninang, mga guro, katekista, at lahat ng may tungkuling magturo ng tunay na pananampalataya upang lumago sila sa pananampalatayang kanilang itinuturo. Manalangin tayo. Aliwin nawa ng Panginoon ang mga kapatid nating Kristiyano na ngayon dumaranas ng pag-uusig dahil sa kanilang katapatan sa pananampalataya. Manalangin tayo. Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at espesyal na intensyon ng Remis Garden, Potok Garden, Nancy's Garden, Bermudez Family, at para sa pasasalamat sa biyaya ng buhay ni Caris Ignacio. Manalangin tayo. Para sa may bigisang pagaling ni Jean Ragine, Father Danilo Lopez, at Alfredo Reyes. Manalangin tayo. At para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Father Ramoncito Vicente, Joy Monato, Adelaida Pangan, at Rihanna May Grateja Navarro. Manalangin tayo. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso,
Idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pagsalimutan. Dakilang Ama, ipagkaloob mo natin kami kapal kay Jesus sa pamamagitan ng aming pagiging niya sa tubig at Espiritu. Inuwi namin ito sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Ating iaalay ang ating mundo sa laban ng Panginoon. Magsibukan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugan ng Diyos ang amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha na iyong pinatiliwang ang pagpapahayag ng iyong pinalulog ng anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging pagkakain ng kanyang mga baging pagkatulan sa kasalanan namin sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayin. itaas sa Diyos ang iyong puso at loob. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon at ang Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Yesu Kristo ng aming Panginoon. Ang mga dakilang paliwatig ng bagong pagsilang ay minarapat ng mahuyag sa ilugodan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong silasang palatayanan dahil sa Espiritu sa kanyang grupo na maring kalapatin tagapagpatuloy, sinangan siyang Mesiyas ng iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kung sana mga anghel na nagsisiambit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalantan, kami nagbubunyi sa iyo ang kadakilaan. Sa  Diyos, sa  Diyos, sa  Diyos, sa  Diyos, sa  Diyos, sa  Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos, sa
pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinagtiis ang pusong loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan. Kaya handog para sa inyo." Ganyan din naman nung matapos ang hapunan, tinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin mo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang kasama. Ang aking dugo ng butubos para sa inyo at para sa lahat, sa ito pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pag-alala. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami din minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ng aming Papa at ni Bartolome na aming obispo at ng kanyang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin lalo na may pag-asang sila'y muling mabubuhay din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-inapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Daray Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang pagbiyak na puso. Kay sana mga pastor at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangan mo sa pamagitan ng anak ng aming Panginoon Yesu Cristo. Sa pamagitan ni Cristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagdibini ng mga nakagagaling na utos sa tulong ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng mga
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabitan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang hinihigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang pagdala ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na bang may mga nilahan sa kanyang sugil. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Kulit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa tuwing at sa katotohanan, sa malapat naming pakikinig sa iyong anak, ang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga naglingkod sa atin sa pagkakabisa nito, sa mga nag-alay, maraming salamat po sa inyo. At lalo higit sa inyo na mga nagsimba, maraming salamat po sa inyong presensya. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sabihin, Magsipo kayo habang ginagawan ang pagbabasbas. Gawa nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapakalatahan ang kanyang karunungan budulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawa nawa ng Diyos ng katatagan ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalat kayo nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabayin nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daangahan tungo sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapahang walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Dulas pa kayo? Ano, iagis ko kayo.